buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Don't Just Ask for Money. We shall be reading Acts chapter 3, 1-8. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer, at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." Taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he left with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Ang pamagat ng pag-aaral natin ngayon, don't just ask for money. Dear God, we thank you for today. We thank you for another day of life. We thank you for gathering us together so we might receive your blessings, we can praise you and give you our offerings. Lord, speak to your people. Kayo po ang maging tagapangaral. Nawa ay bigyan nyo kami ng karunungan maunawaan ng inyong mga salita at ito mai-apply sa buhay namin. Lead us unto greater knowledge of you. Set us free. Empower us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Don't just ask for money. Yun ang nakita natin sa kasaysayan. Si Pedro, nung binuksan ng kasaysayan na ito, ay nagiging malalim na sa kanyang pananalig at nakikilala siya bilang isang tagapanguna ng kapatiran sa Jerusalem. At nung siya ay pumunta sa templo, meron dong isang namamalimos na lumpo mula pagkabata, at humihingi sa kanila ng barya, silver or gold, ng limos. At sabi ni Pedro, "Tumingin ka sa amin, mukha ba kaming may pera?" Sabi ni Pedro, "Kung ano ang meron kami, yun ang ibibigay ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na taga Nazareth, tumayo ka." At hinawakan niya, inalalayan para tumayo, at agad-agad gumaling ang sakit ng taong ito mula pagkabata. Lumakas ang kanyang mga bukong-bukong, ang kanyang binti, at tumayo siya. At patalon-talon, pasayaw-sayaw na sumunod kila Pedro papasok sa templo, pinupuri ang Diyos. Isa-isahin natin at hanapan natin ang mga aral na ikabubuti ng ating espiritu. Acts 3, 1-2. One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Now a man who was lame from birth was being carried to the temple gate called Beautiful, where he was put every day to beg from those going into the temple courts. Napagpala ang lalaking ito dahil nasa tamang lugar siya sa tamang oras. Immediately, a lesson that we can learn is to be in the path of blessings. Lumagay ka, pumwesto ka sa isang katayuan na pwede kang i-bless ng Diyos. Agad naman malalaman natin kung yung pwesto natin, yung posisyon, kalagayan natin, blessable o hindi. Doon tayo lalagay sa pwede kang mabless. Yung mga namamalimos nung araw sa Israel at sa ibang bansa man, inilalagay sila sa mga pintuan, sa mga hagdanan patungo sa mga templo. Hindi lang para mamalimos sila ng pera. Inaasahan ng mga sinaunang tao na isang araw ay biglang daraan upang sumamba doon sa templo ang isang tao ng Diyos.
Isang pinagpalang espesyal na tao na inaasahan nila na ang limos na maibibigay nito ay hatol, prescription, kung paano gagaling ang kanilang mga sakit, o kaya ay mapaghimalaan sila. Iba't iba ang hinihingi at nililimos ng mga tao na nagpupunta sa ganitong mga bahay dalanginan. Specifically, this man that we're talking about has always been there for money. So ang iniisip lang niya, lumpo ako, mula pa pagkabata, lumpo na ako, wala nang pag-asa itong aking kondisyon, kaya makokontento na lang akong mamalimos. Nakondisyon na siya, natanggapin na gano'n na lang ang kanyang kalagayan, pagamat lagi siyang nasa pintuan ng templo pa naman na sa paniniwala nila ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos, kung gayon ay maaring marami ka pang makuha dito, hindi lang limos. Pero hindi na mataas ang expectation ng taong ito para sa kanyang buhay. Tinanggap na niya ang kanyang kalagayan, kaya nakontento ng mamalimos na lamang. But, at the very least, the man was in the path of blessings. At least doon siya lumagay sa pintuan ng templo, hindi sa pintuan ng sugalan, hindi sa pintuan ng prostitution house, hindi sa pintuan ng palengke, kundi sa pintuan ng templo. By the choice of position alone, you increase the possibility of you being blessed. At maraming kahulugan niyan na particular sa ating buhay kung i-apply natin yung spiritual truth nung halimbawa na yan. Be planted by streams of water. Para malapit ka sa dilig, malapit ka sa nutrients. Acts 3:3. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. So, meron na naman pangalawang tamang ginawa ang tao. He asked. So, in our life, we ask. You ask. Asking is the weak person's only currency. Wala namang lakas ang sobrang maralita, lalo pang at may sakit ka, may kapansanan, hindi mo kaya maghanap buhay. Talagang awa na lang ng kapwa ang idudugtong ng buhay mo araw-araw. So, dapat marunong kang humingi. Merong marunong humingi at merong hindi marunong na pag humingi, nakakainis. Hindi mo mabibigyan o bibigyan mo konti lang kasi hindi marunong humingi. But be artful in asking. Do not be shy. Do not be paralyzed or hindered by shyness. Ang Diyos maraming inilaang pagpapala para sa bawat isa sa kanyang mga anak na nahihingi lang talaga. Kailangan lang marunong kang makiramdam kung alin ang hihingin, kailan hihingin, at paano hihingin ito. Matthew 7:7-8, Jesus says, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks, receives. And the one who seeks finds, and to the one who knocks, the door will be open." Isa sa mga hindi magandang maituro at maipamana ng mga magulang sa mga anak ay yung sobrang maging mahiyain. Yung may gustong gawin yung bata, huwag, nakakahiya. Huwag, maupo ka na lang dyan. Huwag kang humingi, huwag kang mangganyan, huwag kang mangganon. Kaya nakakalakihan ng mga bata, marami tuloy silang hindi natatanggap na pwede palang tanggapin kung marunong lang silang humingi. Kung marunong lang magsabi, kung hindi mahiyain. Alam niyo mga mahiyain, hindi pa naman natatanggihan ng kapwa, pinipili na lang nilang huwag na lang mag-risk. Sa takot na ma-reject, they do not receive what they could actually easily receive if only they would dare to ask. So apply this teaching in many areas of your life. Huwag maging mahiyain. Pag naman natanggihan ka, hindi ka naman magkakabukol o magkakagalos kung natanggihan ka. The worst that you will get is a no answer and it won't kill you. Kaya ang tao dapat mahalaga, marunong yung magbukas ng puso, magsabi, at subukan mo. Dahil ano naman ang malay mo kung mapasayo ang iyong gusto sa buhay, lalo't Diyos ang pinag-uusapan at kausap. So, humingi siya ng limos kay Pedro at kay Juan. Acts 3:4-6. Peter looked straight at him as did John. Nagkaroon ng connection, eye to eye. Then Peter said,
look at us. So the man gave them attention, expecting to get something from them. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Napakahalaga na titingnan mo yung hinihingan mo. Hindi lang physically titingnan, suriin mo bago ka manghingi. Observe your potential giver or donor or benefactor. Studiously consider, what does he or she have? Ano bang meron? What can he or she give you? What would she give and want and rather give to you? Hindi ka lang hingi ng hingi, bagay ba sa hinihingan ko yung hihingin ko? Kaya sabi ni Peter, look at us. Sa tingin mo ba may pera kami? Tumingin ka sa amin dahil meron kaming ibang pwedeng ibigay sa iyo. Yung hinihingi mo, hindi ko pwedeng ibigay kasi wala ako niyan. Yung meron ako, yun ang ibibigay ko sa iyo. At alam mo kung anong meron ako? Meron akong Kristo. Meron akong tagapagligtas. Meron akong mapaghimalang Panginoon. At sa ngalan niya, tumayo ka. Ang hinihingi niya, konting barya, pangdugtong sa kanyang kakainin o iinumin o panggasto sa araw na yon, pero ang willing na ibigay sa kanya ni Peter at sa pangalan ng Panginoon ay pwedeng ibigay isang lifetime of physical independence. Which means pwede siya maghanap buhay, hindi na siya hihingi ng limos, baka sobra pa sa pangangailangan niya ang pwede niyang kitain kung siya ay malusog. Sabi niya, yung hinihingi mo, hindi ko maibibigay. Pero kung anong meron ako, yun ang ibibigay ko sa iyo. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, tumayo ka dyan. Hindi mo kailangang laging nakalugmok dyan. Sobra mo nang nakasanayan. Hindi mo na gustong ibahin. Hindi mo hinihiling na ipagdasal ka. Hindi mo hinihiling na pagalingin ka. Ang hinihiling mo na lang, tulong. Dapat ang iyong sikasuhin, yung dumating ka sa punto ng buhay na hindi mo kailangan ng tulong. Yun ang hingin mo. At pagkatapos na inalalayan siya, 7 to 8, taking him by the right hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Hindi niya sukat akalain na yung araw na yung pala ang araw ng kanyang kaligtasan mula sa kanyang karamdaman. The lame man needed physical healing, restoration and strength, not alms, not money. Hindi limos ang kailangan niya. Akala niya yun ang kailangan niya. Peter addressed the root of the problem, not only the symptom. Often we ask people for what they do not have. That's why we get frustrated. Sa mga mag-asawa, madalas, hinahanap mo sa asawa mo yung wala naman sa kanya. Halimbawa, talagang sadyang hindi siya madetalya sa thoughtfulness. Tapos yun ang lagi mong hinahanap, wala siya nun. Karakter na niya talaga yun. Kung minsan hinahanap mo sa asawa mo, parang talagang Superman sa bilis, parang kidlat kumilos, talagang isinilang na siya, genetically talagang mabagal, medyo slow. Hindi lang sa movement, slow din sa thinking, slow sa lahat, slow din kumita. Hahanapin mo pilit sa kanya, mapufrustrate ka lang sa buong buhay mo. Ano-ano ang hinahanap nyo sa tao na wala naman sa kanya? Kahit mo siya pigain, pilipitin, tantarin, hindi niya maibibigay. Gaaway lang kayo, mabibigo lang kayo. Sabi ni Peter, look at us. Ano hinihingi mo sa amin? Meron ba kami nun? Masasaya ang mga tao kung ang hahanapin ninyo sa inyong asawa, sa inyong magulang, sa inyong anak, sa inyong kapatid, sa inyong kaibigan, suriin niyo muna siya nang malaman niyo kung anong pwede niyang ibigay at yun ang hanapin niyo sa kanya, hindi yung wala. Madadagdagan ng maraming shades and levels ang inyong happiness sa buhay. Sometimes we seek a kind of time or talent or treasure that the person does not have. So you stress both you and the person.
Often we ask people for what is not in their power to give. Yung wala, hindi nila talaga kaya. Katulad ng romantic love, hindi yan napipilit. Hindi mo talaga pwedeng pilitin ng isang taong mahalin ka kung di ka mahal. Hindi yun naiimbento, hindi yun nakokondisyon, hindi yun nahihingi. Kusang umuusbong at tumutubo. Minsan din nga, hindi mo naman napipili kung sino yung mamahalin mo kung bakit mahal mo. So dapat natatanggap natin yung ganung mga katotohanan. Often we ask people for what is not their best endowment or asset or reserve. Sa kahihingi mo sa kanya ng ganito, ang lumalabas lang tuloy sa kanya, second or third class talent or delivery, kasi ang hindi mo hinihingi sa kanya ay kung ano sa magaling. Magiging mababang uri lang tuloy ibinibigay sa iyo kasi hindi yun ang best talent niya. And often we ask people what is less than they could give also. Kung tama lang pala ang hihingin mo, maraming maibibigay sa iyo, hindi yung konting-konti dahil ang hinihingi mo, hindi niya talaga kayang ibigay. And very often we ask people for what is not our real need. Tulad ng pulubing ito, hindi naman limos ang tunay niyang kailangan Ang kailangan niya talaga, independence, restoration, and strength. Knowing what really one needs is a great step to receiving it. Knowing who to ask, where to look for, are great steps in finding what you want. In the same way, often we ask God for what is not God's best gift or best intention for us. Hingi ka ng hingi, hindi mo malang kino-consider, ano ba talaga ang kalooban ng Diyos para sa akin? Hindi yung ano lang ba ang kalooban ko? Ano ba yung gusto ko? Kundi, ano ba ang gusto ng Diyos para sa akin? Hingi ka ng hingi nang hindi naman yun ang best will of God for you. Paano kung ibigay nga? Pag ibinigay na sa iyo hindi best, therefore, hindi mo matatanggap yung best, ever. Dahil puno ka na nung hindi best. It's always very important to be in consultation with the Spirit. Because the Spirit helps us in our weakness. We do not know as we ought to pray. But the Spirit helps us in our weakness with sighs too deep for human words. Kaya yung Espiritu ang nagbubulong sa atin, ang nagbubunyag sa atin ng ito, ang hingin mo sa Diyos kasi ito ang will ng Diyos. That's why it is important to have a very good relationship with the Holy Spirit, which means live a righteous life. Often we ask God for what is much less than what God could give. Tulad ng hihingi ka ng limos, yun pala ang pwede mong hingin ay isang pagpapagaling. And often we ask God for what is not really our need. Akala lang natin, yun ay yung need natin. Like things. Lord, bigyan mo lang ako ng bahay, sasaya na ako. Pero nagkabahay, hindi rin naman masaya. Bigyan mo lang ako ng kotse, bigyan mo lang akong ganito. Bigyan mo lang ako ng trabaho, bigyan mo ako ng pera. Pero wala pa rin. Or sometimes you ask God for people. Bigyan mo lang talaga ako ng papa. Sasaya na ako, Lord. O mama, o anuman, o sweetheart, o companion. Pero nagkaroon nga. In fact, marami nang nagkaroon. At nagkaroon na ng marami, di pa rin naman talaga masaya. Sometimes you ask God for prestige. Lord, make me win, make me popular. Ma-affirm ako ng mga tao, magkaroon ako ng mga ganitong award and praises, pero hindi pa rin naman masaya. So, is what you are asking for really what you need? Don't waste time asking God for things that you don't really need. And baka nga mabigay pa sa'yo. Yung pala burden lang. Yung pala pabigat lang sa buhay mo, kaya hindi binibigay. Kapipilit mo, binigay. What people really need is emotional and spiritual healing. That we need. Restoration. Emotional and spiritual strengthening and empowerment instead of alms, mga limos, or fillers, or substitutes. Yan ang tunay na kailangan ng tao. Don't settle for the substitute. Go for the real thing. Kung minsan meron kang emotional emptiness, kaya palit ka ng boyfriend, palit ka ng partner, kung ano ginagawa mo, pero kulang at kulang pa rin,
Kasi hindi naman tao, hindi feeler ang kailangan mo. Ang kailangan mo, yung heart mo talaga mag-heal. Maybe you were wounded when you were very young. It left a grave scar in your heart. Maybe you never felt loved enough when you were young. Kaya sa hanapin mo yung buong buhay, hanap ka ng hanap ng pag-ibig. A feeler. Ang nangyayari tuloy, trial and error, mostly error. Habang lumalala ang sitwasyon, lalong nababaon ang tao sa kanyang mga kalungkutan. Kaya yung kuha na ang daming partner, palit ng partner, may hinahanap kasi. Hindi na nila patapansin na hindi naman pala tao yung sagot sa buhay. To come to the Lord and be healed, like this lame man. He was healed, his feet were healed. What part of our anatomy, and especially what part of our spiritual anatomy, needs healing? We need love, we need attention, we need affirmation. We get that from God. That when you develop a relationship with the Father through Jesus, lahat ng mga kulang sa iyo nung bata ka, mapupuno. Kung bubuksan mo talaga ang puso mo kay Lord, hindi mo ipipilit na ang gusto mo ay ganito, ganon. Kaya maraming mga babae na nung bata sila, wala ang tatay nila, maaaring namatay ng maaga o nagpabaya ng babae, umalis sa kanila, inabandon sila. So ang laging hinahanap ng boyfriend, matanda, yung parang tatay din, kasi parang kulang. Mabuti nga kung magpapakatatay sa iyo yung nakuha mo. Paano kung yung itsura lang niya ang mukhang tatay? Pero yun naman palang pag-aalaga niya sa iyo, hindi. So pili ka na naman, lipat ka na naman, hanggang magkaluray-luray ka na buong buhay mo. Hindi mo pa rin nakita, well, we have our Father in heaven who is just a prayer away. Na ang dapat nating ma-develop pala is a kind of relationship to God that will fill the void created by neglect of people. Hindi hahanap ka ng people to replace the void caused by people. Magiging mostly error sa ating trial and error. When people come to us, when people make mistakes, when people are broken, they need emotional and spiritual healing, not long sermons, not judgment, not even discipline or correction at the moment that they are in pain. What they need is care, love, acceptance. Dapat na-identify natin, ano ba talaga ang kailangan ko? Ano ba talaga ang kailangan mo? Ano ba talaga ang kailangan ng ating kapatid, ng kapwa, para yun ang maibigay at ang matigil ang pamamalimos. Madaling makita itong lalaki na namamalimos, pero ang daming tao namamalimos, and usually namamalimos ng love, ng romantic love, ng pag-ibig. At kung hindi makita si Mr. Right na inip na, pwede na si Mr. Right now. Kahit sino na lang, magkaroon lang. Dahil malapit na ang Valentine's Day. May deadline. So kahit sino na lang, ilagay na lang dyan para meron. Mas miserable yung meron dyan na mali, mas mabuti pang wala na walang mali. Wala kang alagain, wala kang daladala, wala kang ina-adjustan. Pero ang tao, di ba, ang daming nagkakaganyan-ganyan. Kawawa naman ang mga tao. Kaya si Lord napaiyak nung nakita niya yung city of Jerusalem. Ang mga tao hanap ng mga bagay na pinagpapagura nila, pero pag nakita na nila, hindi naman pala yun ang kailangan. Yun naman ay kung makikita at all in this short life. Sayang ang oras. What people really need in life is deliverance and freedom from addictions, from artificial needs, instead of just another temporary fix. Drug addict ka, anong kailangan mo? Drugs na naman o rehab? Pwede kang bigyan ng drugs, mabilis yun. Isaksak mo sa baga mo, lulunin mo, kainin mo, amuyin mo, ilagay mo sa veins mo. Pero bukas, kailangan mo na naman uli yan. Ang talagang kailangan mo ay gumaling mula dyan. So ganun din yung naghahanap lagi ng boyfriend, ng sweetheart, naghahanap ng pera, naghahanap ng kotse, ng gadget, puro gadget, to fill voids, to fill emptinesses, to fill needs. But when you get it, you want another one. Kaya may bagong uso na naman na cellphone ngayon, bibili ka na naman. Next month, meron na naman, bili ka ng bili, hindi ka na naging happy kahit kailan. Hindi naman talaga yun ang kailangan mo eh. Dapat tayong makahalata. And even misguided and misguiding religion could dispense only emotional fixes. Aatin ka ng isang religious activity, wala kayong gagawin, kundi mag-iyakan na mag-iyakan. Siyempre, lumuwag ang dibdib mo dahil yung lacrimal glands mo, nakolekta lahat yung toxins sa yung blood system na ilabas through the tears.
Pero bukas, meron ka na namang stress, may problema ka na naman. So, iyakan na naman, iyakan, kutakot na, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Natadaan ba sa ganun yun? Although, it's okay to be emotionally involved in worship, to be emotionally connected to God. Pero kung puro emosyon na lang, walang turo, walang malilinis at malilino na doktrina na magpapalaya sa iyo mula sa iyong mga addictions, even religion becomes another addiction. Kaya sabi ni Karl Marx, religion is the opium of the masses. Pambangag, pampamanhid, para hindi maramdaman ng kirot ng totoong buhay, in denial na lang lagi. But Peter went to the root of the problem. Did not give alms, did not give money, but said, let's solve your problem. Your problem actually is, you should be able to walk so that you don't have to beg. I can give you money. Si Lord nga, nung nagpabayad ng tax, nagpaluwa sa isda ng pera, may nakuha silang pera, pwedeng ibigay, pero yung ba talagang kailangan? E di bukas, kailangan na naman. It's important to get to the root of the problem. What people really need is self-worth, self-affirmation, and self-sufficiency with God's help instead of approval of others. Kailangan ng tao may self-sufficiency. Hindi yung naghahanap ka ng love. Sasabihin mo, I'm looking for the man who will make me complete. Walang ganon. Nangisay ka na lang, nangayayat ka na, naging butot balat ka kakahanap. Nobody can make you complete except God. At sobrang i-stressin mo yung tao na ang task mo sa kanya, darling, make me complete. Nakakapagod ka naman na maging partner. Di ba? Lagi ka kukumplitin. Ano ka, vacuum cleaner? Kailangan laging pakainin ng kung ano para mapuno. Walang ganon. Hindi mo kailangan lagi ng tao para ka masaya. Kailangan marunong ka rin masaya kahit walang tao. Ngayon, kung may tao, masaya ka rin. Kung wala, hindi ka hahabol-habol ng tao. Kahit nabilin mo na siya, makasama mo lang. Dapat marunong kang, nag-iisa ako ngayon, di nag-iisa. Hindi naman ako talaga nag-iisa dahil nandiyan naman ang Diyos. At marami namang ibang taong pwede rin akong makasama. But you must be comfortable with yourself, with being alone, that you don't always need props para ka maitayo. Hindi mo kailangan lagi ng tukod para ka lang manatiling nakatayo. Kasi may Diyos. Hindi parang nawala ang isang tao, mamamatay ka na. Pero pong, tito, para pong mamamatay ako pag nawala yung boyfriend ko. Ilang taong ka na ngayon, iha? 24. Kailan mo siya na-meet? Nung 23 and a half po. 6 na buwan pa lang, adik ka na. Nabuhay ka ng 23 and a half years nang wala yan. Ngayon, nung dumating sa'yo sandali, pag nawala, mamamatay ka na. Eh, nahihibang ka. Hindi mo alam ang sinasabi mo at hindi mo tinatanggap ang sarili mo. Nagkakahalaga ka lang pag may kasama ka. Gumaganda ka lang pag nakabit-bit ka ng papa mo. Eh, kung walang bibit-bit sa'yo, ano ka, pichel? Kailangan ka na lang laging bit-bitin. Kailangan marunong ka tumayo. Hindi ka parang baging na kailangan laging may puluputan. And that is what Jesus teaches us. That you should go into your inner self, find God there, find yourself there, and be happy whether or not there are other people outside of yourself. Nice if there are people. Don't be anti-people, but be comfortable with yourself. Hindi mo kailangan lagi ang approval ng iba para mo aproban ng sarili mo. Kasi pagka nagpa-approve ka sa advertising agencies, models lang nila ang approved. And even their models are photoshopped. Pagka sinukat mo ang sarili mo sa pamantayan ng kung sino-sino, eh lagi mong i-reject ang iyong sarili. Nakakalangoy ka lang ng 3 pabalik-balik, pagod ka na, i-compare mo sa Olympian yung sarili mo, you will feel inadequate. Isinilang ka na ganyan yung height, tapos may inggit ka sa height ng mga supermodels. Anong gagawin mo sa sarili mo? Papa-opera mo, papaputol mo dito, tatapyas ka dito, lagay ka doon, babad ka dito sa chemical. Ang ending, mukha ka pa rin pipinong hindi hinog. Kulang pa rin, nagkagastos ka pa. That's why even the church should teach people to be comfortable with themselves and to be happy with themselves. But misguided and even misguiding religion could reinforce, even worsen, a person's dependent on outward approval of others. Pag lagi mong dinajudge ang tao sa itsura niya, sa suot niya,
matututo na naman siyang i-reject ang sarili niya eh. Na may ginagawa na siya para lang ma-approvean mo. Nagiging anino na siya ng iba. Hindi na siya nakatindig sa kanyang sariling paa. And that is very un-Jesus. That's why Jesus accepted and affirmed everyone that came to Him. Very liberating to be with Jesus because Jesus loves you for who you are and then begins a lifelong project of restoration, of improvement, but as is where is, Jesus accepts you. What people really need is comfort and even fulfillment in aloneness instead of addictive companions, persons, things, or habits. Are you addicted to a person? That becomes an idol in your life. Like people, love them even, but don't be addicted to people. Na para ka ng talabang nakakapit sa bato, pag wala yung bato, malalaglag ka na. Hindi ganun ang pag-ibig sa kapwa-tao. That's idolatrous already. Are you addicted to anything? To habits? Everything that you're addicted to will become your master. Mas konti yan, mas wala yan, mas malaya ka sa buhay. What people really need is freedom from fear instead of props of artificial security. Mas malaya yung taong walang takot kaysa nilalagyan ng katawan ng kung ano-ano mga palamuti para lang magpalayas ang espiritu, para magswertehin, para kung ano-ano. Dahil hindi ka malaya nun. Dapat wala kang takot. Ang laya mo, hindi mo kailangan ng kung ano-anong proteksyon. Hindi natin sinabing maging careless ka na at maging reckless in terms of security, but the more you fear and the more you get dependent on props to solve your fear, the less free you will be. What gold or silver do people seek when they should seek healing instead? Ano ba, pray ka ng pray, Lord, bigyan niyo po ako ng lover ngayon na. O kaya sa ipag-pray mo na, Lord, turuan mo po ako maging self-reliant na kung merong lover, meron. Kung wala, wala. What are you praying for? God might give you what you are praying for and it might not be the best for you. Kaya isip-isipin niyo muna bago kayo mag-pray because the spoken word, especially prayer, has great power. Mag-isip muna. Sabi ni Peter, look at us. Suriin mo muna kami bago ka manghingi. By resignation to a much lesser station in life, what crumbs do people learn to need, to want, and to beg for? Pag na-condition ka na, kapatid, na ito ka na lang, mababa na lang kalagayan mo, binabaan mo na rin ang mga expectation mo sa buhay, binabaan mo na rin ang iyong performance, anong mga pispis, mga mumu, mga tira-tira ang magiging kaligayahan mo na sa buhay pag tinanggap mong ganito lang ako? Well, we should be contented after we have done our best, not before. You should always strive to get more out of life. Because sabi ni Lord sa John 10:10, I came that you might have life and have it abundantly. Ang gusto ng buhay ng Panginoon para sa atin ay abundant, masagana, pariwasa sa maraming bagay. Pero kung nasanay ka na, tinuruan ka, o kaya dahil sa iyong mga kabiguan ay tinanggap mo ng you are nobody, you are nothing, liligaya ka na talaga sa limos. At mamamalimos ka na lang buong buhay. Pero yan ba ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Yun ba ang dapat mong gawing buhay? By accepting their impoverished, degraded, and limited and paralyzed situation, what charities do people learn to want, to ask for, and to be sadly contented with? Huwag niyong babaan ang expectation sa buhay. Huwag niyong libangin o linlangin ang sariling konti lang naman talaga ang gusto mo sa takot mo mag-risk, sa takot mong mabigo. Always aim high. Pray high. Perform high. Reach out.
Dahil yun ang kalooban ng Panginoon sa atin, to reach our fullest potentials as His crowning glory of creation. We were created in God's image. We were created to do wonderful things. We were created wonderfully and fearfully. Don't settle for crumbs. Settle for crumbs only when you have done your best already, when you have really done already what you could do, when you have exerted all the effort that you could, tas ito pa lang yung result, then learn to be contented with that. But don't accept it as your permanent station in life. Huwag mamalimos. Katulad ng iba, natuto na, mamalimos na lang talaga ng pag-ibig. Bakit lagi yun ang mention ko? Dahil ang dami-dami kong mga pamangkin sa Facebook na puro yan ang problema. Ang gagandang babae, may mga pinag-aralan, may mga karir, tapos namamalimos ng pag-ibig kung kani-kaninong sanggano. Wala nang respeto sa sarili. Matapunan na lang ng konting pansin, payag na kahit alilain, kahit perahan, kahit na bugbugin, namamalimos ng pag-ibig. Nakakalimutan kasi kung sino sila eh. Alam nyo kung kayo namamalimos ng anuman kahit kaninong tao, ang alalahanin nyo lang sino kayo. Kayo anak ng Diyos, nilikha ng Diyos for great things, for great deeds. You must never allow another human being to degrade you to the point that you accept already crumbs in life. And you betray the God who has high intentions for you and has gifted you with so much. Dapat level up. Kaya itong pulubi na ito, may matututunan tayo. Sabi ni Pedro, huwag kang mamalimos. Ang gagawin natin, papagalingin ka. At sa halip na ikaw hingi ng hingi, makakarating ka pa sa point na baka ikaw pa magbibigay. So yung tama ang gawin natin, yung tama ang hingin mo sa buhay. Look at God. Seek healing, not just daily medicines. Whatever that means in your life. Seek empowerment, not just charities. Yung panghihingi, pamamalimos, pagsandal sa kapwa, dapat sandali lang at paminsan-minsan lang. Hindi yung buong buhay mo, hingi ka na lang ng hingi. Hanggang pagsawaan ka na, hanggang pagtaguan ka na, hanggang binabastos-bastos ka na. Payag ka na, makahingi lang. Dapat hindi ka dumadating sa ganung level. Meron kang self-respect. Pero alam nyo kung tayo ay mabuting tao, palabigay, palatulong, sa mga oras tayo nangangailangan, baka nga hindi mo pa kailangan manghingi, bibigyan ka na kusa ng mga tao. O kung kailangan mong manghingi, basta hindi, most of the time nanghihingi ka, hindi ka naman pagsasawaan eh. Pero huwag mong tanggapin na, ganito lang kasi ko, so yung kapatid ko, umaasa ako sa kanya. Ilang taon ka nang umaasa? Mga 20 taon na, sobra ka na. 20 taon ka nang umaasa sa kapatid mo, lalo hindi ka naman lumpo. Bakit ka umaasa lagi? Kasi malaki siyang kumita, ikaw maliit ang kita mo. Di, kontian mong gastos mo. Yung kita mo ang pagkasyahin mo sa buhay mo, hindi yung kita ng malaking kita ng tao ang gusto mong papakin, hindi naman sa'yo. Okay lang namang hingi, pero huwag mong tanggapin sa buhay na tagahingi ka na lang forever. Hindi yun ang intensyon ng Diyos para sa atin. At huwag din natin konsintihin ang mga kamag-anak natin na ganyan. Ayaw na maghanap buhay, hingi na lang ng hingi. 40 pa lang, gusto na mag-retire. 3 taon pa lang nakapasok, casual pa. Retire? Bakit ka magre-retire? Oo. Huwag ka nang huminga para malagot na yan. Yan, mag-retire ka ng totoo. Pero kung kakain ka pa, iinom ka pa, kukonsumo ka pa ng may electric fan ka pa dyan, gagastos ka ng kuryente, anong retire? Retire. Magtrabaho ka. Seek for higher things. Don't settle for crumbs. Huwag kayong sumaya sa limos. Walang mangyayari dyan. It will only keep you alive, but it will never help you become the full person that you should be. Seek independence and self-sufficiency, not just helpers. Seek inner peace and contentment, not just entertainment and opium. Hindi ka masaya, puro na lang panonood ng TV ang atupagin mo, manonood ka ng video after video. Pagod na yung mga images sa TV mo, lumiliko-liko na yung mga tao. Ayaw mo pantigilan, humanap ka ng ibang magpapasaya sa'yo, hindi entertainment lang.
hindi pang libang. Dapat paminsan-minsan lang ang libangan. Yung ibang tao, kung manood ng TV more than 6 hours a day, anong tawag mo doon? Libang? Profesyon yun. Dapat humingi ka na ng sweldo sa mga networks sa tagal mong panood sa mga palabas nila. Trabaho na yon, full-time job na yon. You should be earning from watching. Pero ang daming sayang na oras, kapapanood ng libangan, libang ng libang. Bakit? Anong kulang sa buhay mo at kailangan mo maglibang? Puro ka pahinga, hindi ka naman napapagod. At yun ang problema sa bansa na ito. Ang daming nagpapahinga na hindi naman napapagod. Hindi makatulog kasi laging tulog. Inip na inip kasi walang ginagawa. Don't ask for just money. Ask for the real thing. Ask for strength, for rest, for restoration, for inner fulfillment. And then God's perfect will come to you. Kung pagod na kayo sa mga broken relationships, mga nadala, nasaktan, hindi sa isang relasyon na naman kayo makakahanap ng pahinga sa Panginoon. Matthew 11:28-30, sabi ng Panginoon, "Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy, and my burden is light." This is the habit that we must develop. When we are tired, when we are stressed, pag bigo, pag nasasaktan, sa Panginoon lumalapit. Hindi naghahanap ng kasama lagi, na kuminsan siya pang nagpapahamak sa'yo. Hindi lagi gumahanap ng panlibang. Minsan dapat mong langgasin, buksan, kaskasin ang iyong mga sugat, tanggalin ang mga langib-langib, paduguin para luminis, para gumaling. Hindi laging tinatapik-tapik, tinatakpan-takpan ng band-aid, kasi nananain lang ang mga sugat na yan. Kailangan humarap ka sa Panginoon because He gives rest. Solve the problem at the root. John 4:13-14. Jesus answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again," meaning the water of the world. "But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." Sinabi niya ito sa babae na araw-araw napapagod umigib ng tubig, ang ending, uhaw pa rin naman. Sabi niya, alam mo, may tubig ako may ibibigay, the living water. Pag tinanggap mo ito, hindi ka na mauuhaw ulit. Hindi ka na maghahanap ng palipat-lipat ka ng kasama sa buhay, tulad ng babae doon sa Samaria. Mahahanap mo talaga yung kailangan ng puso mo. At yun ay ang Espiritu ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos through Jesus. It doesn't make all other things and other people around us irrelevant or meaningless, but they are put in the correct places. Dapat unahin ang Diyos. In everything you do, put God first, and He will guide you and crown your efforts with success. When you are wounded, when you are hurt, when you are confused, go to God first instead of to other people. God is only a prayer away, and God loves His people. Kailangan nating makita, huwag tayong mag-settle for crumbs. We are destined for greater things in life because we are fearfully and wonderfully made. Aming Diyos, patuloy niyo po kaming turuan na kilalanin ang halaga ng buhay. Makita namin kung ano ang mahalaga sa buhay. Huwag kaming mabulag na mamalimos na lang, kundi ang hanapin namin kagalingan, restoration, strength, self-sufficiency with your help. At nang sa ganon, hindi kami palaasa. Aasa sa bagay, sa tao, sa mga sitwasyon na ang tunay na fulfillment magaganap sa aming buhay. Pagbulay-bulayan natin mga kapatid ang kahulugan nito sa ating mga buhay. We are like this beggar in many ways, all of us. Don't just seek silver and gold. Don't just ask for money. Ask for what God likes to give you. Healing, restoration, independence, productivity, fruitfulness, and fulfillment. Dear Lord, as your people ponder the meaning of this story, continue to touch us
and help us connect this story to our lives. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Don't just ask for money. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo iba di mapapantayan, kahit na sinuman. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Aking damdamin, di mapalagi, at ang isipan ay laging ligaw. Di mawawari ang buhay palagi, kahit itama ay hindi sapat. Nais kong itama ang lahat, ngunit iabot at di sapat. Jesus, kailangan kita. Jesus, hindi mangangamba. Jesus, pag-ibig niyo iba di mapapantayan, kahit na sino man. Jesus, kailangan kita. Jesus, sa'yo'y hindi mangangamba. Jesus, sa piling niyo ako'y laging may pag-asa. Jesus,
Mayaman sa hiyas ang ating bayan at isa sa hiyas na yan ang musika. Napakaraming nalilikhang tunog ng mga Pilipino mula sa iba't ibang instrumento. Narito ang palendag, instrumentong pangmusika ng mga Maguindanao sa Cotabato. Ang palendag ay yari sa isang manipis na buho na may 2 sentimetro ang bilog at 90 sentimetro ang haba. May 4 na butas ang palendag, isa sa ilalim para sa hinlalaki ng tumutugtog at 3 naman sa ibabaw para sa iba pa niyang mga daliri. Inukaan ang isang dulo ng buho upang lumapat ito sa labi ng manunugtog habang siya'y umiihip. Sa kabilang dulo naman ng palendag ay may isa ring malaking uka kung saan nagtatapos ang instrumento. Ang pagtugtog ng palendag ay pawang improbisasyon ng manunugtog. Wala siyang sinusunod na sukat o ritmo at ang pagtugtog ay pagpapahayag niya ng kanyang nadarama, lalong-lalo kung siya'y nagliligaw o nagpapahinga. Ang musika ay wika ng kaluluwa. Ang ating musika ay marapat lamang na pag-aralan, kilalanin, at tugtugin sa karangalan ng Panginoong Hesus. Ang palendag ng Maguindanao sa Cotabato.
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!